Hi, hello mga guys! Ito po si Chang Ami sa YouTube channel and sa Facebook, si Positive Ligot. So ngayon ako po ay meron po akong gagawing video para po sa inyo yung gusto kong matuto kung paano po gumulay ng santol. But today, hindi po muna tayo gagawa po ng santol na lulutuin. Today, ipapakita ko lang po sa inyo kung paano yung santol na yung prutas ay hindi po masisira at pwede pa po ninyong pakinabangan. Yan po. Yung mga taga-Bicolancia po dyan, marahay na ala po sa Indugabos. Yan, bilang Bicolancia, bilang Bicolana, taga-Albay. Yan, sentro ng Albay. Ini po magibo po kita ng santol. Aram na po yan ng mga taga-Bicol. Ang mga taga-Bicol po, ini po ang muyakan mga taga-Bicol pag naggugulay po ng santol. Ginagawa po nilang Bicol Express. Yan. Today po, ini pong mga satuyang i-video na to ay para po ito sa mga nagkailan ng mga kaibigan ko na hindi nila alam kung paano magluto ng santol. But today, ang gagawin ko muna, magkukudkud po tayo ng santol. Yan. Meron po akong isang bilaong santol, dala po ng aking anak. Yan. Kaya thank you sa mga anak ko. Yan. And then, meron po tayong kudkuran. Ito pong kudkuran na to ay gagamitin po natin, kukudkudin po natin yung nyog. Siyempre, hindi po maaalis yung planggana. Yan. Meron din po tayong kutsilyo. And meron din po tayong sangkalan. Yan. And itong gagawin po natin, ipupusin po natin na tayo po ay kung paano mag-preservative ng santol na hindi po nasisira. Yan. Pwede rin po ito i-stock nyo muna sa ref. Till 6 months, hindi po ito masisira. Siyempre, pag po tayo nagugulay, masarap po sa santol yung may halo pong malunggay. Luto sa gata o Bicol Express. Siguro po yung mga marunong po dyan, yung mga na-adapt po ang pagiging isang Bicolana, kahit po kayo ay Tagalog. I-try din po ninyo yung santol kasi marami pong hindi po alam kung paano gulayin yung santol. Gagawa po tayo next episode kung paano po gagawin o lulutuin yung santol na meron pong malunggay. For today, kukudkudin po muna natin para nang sa ganon meron po tayong ideya na ang santol pala hindi lang isang prutas, pwede rin palang maging gulay. Yan. Ang ating video po ito ay samahan niyo po ako. Yan. Yan. Meron po tayong kutsilyo. Hahatiin po muna natin ito sa gitna. Pero very carefully po kayo dahil kasi syempre maka po tayo ay mahiwa. Yan. Pag nahati na po niya natin, madali na lang po siyang buksan. Ganyan. Hihilahin po niyan. Ito pong ekangay buto. Siyempre, hindi na po yan pwedeng igulay kasi buto na po yan. And siyempre, isi-separate na po natin yan sa isang mangko. Tatanggalin po natin yung buto. Yan. Madali lang naman po itong tanggalin. Hindi naman ito talagang kailangan bunuan na yan. So ngayon, natanggal na natin yung kanyang buto. Ito na po yung magiging itsura niya. Yan, lalagay po muna natin mga hiwa po muna tayo para hindi po tayo masyadong gahol sa oras pag tayo nagpe-prepare. Gawin nyo na yung lahat. Baanon nyo na. Kumbaga hiwain nyo na lahat. Hatiin nyo na. Yan, ganyan lang siya. Space, may maliit man, may malaki. It's okay lang. Yan. Pasensya na po sa mga naaasima na dyan. Pero ito pong santol napakatamis. Yan, promise. Matamis. Gawa ng yung may-ari siguro matamis din Yan. So ngayon, ito na po yung ating nagawa na tatanggalin na po natin ng kanyang buto. Diba? Kanyang buto. Pagkatapos na po natin alisan ng buto, kukudkurin po natin. Kukudkurin po natin siya. Yan.
dahan-dahan din po ang pagkukudkod niyan dahil nga kasi kung matalim ang inyong kudkudan, maaaring masugatan din kayo. Gaya rin po ng kutsilyo, di ba? So, kailangan dahan-dahan. So, ngayon, pagka medyo alam nyo nang nadala na yung laman niya, alam nyo nang parang balat na lang yung natira, pwede, ito po ay wag nyo na pong kasi pag nabalat na po ang natira, automatic ang lasa niyan, papait na yan. So, isa-separate po natin yan. Dapat meron din po tayong sariling lalagyan. And, sige, hanggang maubos po natin yung hanggang dami kung kung gaano kadami ang gusto nating lutuin. Or, dahil nga sinabi ko, hindi naman po tayo magluluto. Kukudkudin ko po itong lahat and then ipapakita ko po sa inyo kung ano ang way para hindi po siya masira. Basta po pag natapos na po ito, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung way. Ayan, tapos na po nating kudkurin. And hindi ko na po inubos lahat kasi meron pa po ako natirang 4 na piraso. Ito naman ay iluluto po natin sa tilapia. Nagtira po ako dahil kasi masarap din po ito ilagay sa tilapia. And ngayon, natapos na po natin kudkurin. Ito na po yung kinalabasan. Siyempre, marami po tayong nakolekt na mga buto. And eto naman, pwede rin po ninyo itong kahit itahapon nyo lang sa bakanting lote o likod bahay niyo kasi ito kusang tumutubo. At least, magkakaroon pa rin kayo ng puno ng santol. Kaya, dapat po yung mga ganito ay pahalagahan po rin natin. Then, syempre, mas marami pa rin yung shell ng santol, yung balat. Ito, hindi naman talaga ito kailangan na isasama. Medyo makapal-kapal pa nga. Yan. Ito ay talagang ito itatapon na. And then, ito is a normal na may tubig siya, mga guys. Yan. Kasi katas po ito ng santol. And meron din po tayo ditong imbudo. And meron po tayo ditong asin. Aalisin po muna natin yung katas ng kanyang pinaka-katas para hindi po siya magtubig doon sa loob ng ating lalagyan.
Yan. Ano lang, konting piga lang. Yan. Na mawala lang yung konting katas niya. Pero wag nyo pong paka-dry. Kailangan wet pa rin siya ng konti. Ayan, may tubig-tubig pa. Kasi, kailangan din pa rin po natin yung konting katas niya. Yan. Para yung kanyang asin ay dumikit. Mag-ano, yan. Para lang kayo nag-ano ng isda. Sige na. Para lang tayo mag-ano. And then, pagkatapos po nito, yan, pwede na po natin itong salain. Pagkatapos ng sala, yan. Kumbaga. Pero warning ko po sa inyo ha, kailangan po kayo, ang damit po ninyo ay nakaitim kayo o basta wag lang pong puti o yung decolor na makikita yung mancha. Kasi ito, sometimes, itong mancha na po ito, nagiging cause din po na stain po sa damit natin. So, kailangan, lagi po tayong meron po, ano sa damit, pangharang. Like ngayon, naka-apron ako. So, ngayon, itatapon ko muna ito guys, para at least, dito natin ilalagay yung asin. Yan. Yan guys. Yan guys, eto na. Nag-ano na tayo, tapo na tayo ng kanyang sabaw. So ngayon, itatabi na natin to. And ibabalik natin siya dito sa planggana. And meron pa po siyang konting sabaw. Hindi ko po siya talaga pinigaan. Alam niyo kung po bakit na hindi ko siya pinigaan. Para andun pa rin yung konting asin niya. And ito guys, kung bakit ilalagay ko siya sa prep muna. Just in case na gusto nyo lang. Optional lang na itago nyo, lagyan nyo ng asin, or else kung gusto nyo na agad lulutuin. Dahil today naman, hindi naman po ako magluluto ng santol, kasi 2 days ago, nagsantol pa lang kami, and meron pa kaming tira sa red. So ngayon, lalagyan po natin ito ng asin. Yan. Estimated na lang po ninyo kung gaano kadami yung inyong santol. Eh siguro, sa ganito, mag-1 kilo, ay mga 1/8 na asin, 1/8 grams, mga 1/8 kilos. Pero dahil sa marami to, dinamihan ko na rin, ano. And, halo-haloin nyo lang po yan. Pagka po kayo nagluto nito, para mawala po yung alat, pipigain nyo po ulit sa tubig. And then, pakuluan nyo po ng mga at least kahit 5 minutes na magkulo siya. And, saka nyo na po siya i-separate, i-set aside, magluluto na po kayo ng gata, kasama na po ng ingredient ninyo, taba ng baboy, alamang, and syempre, hindi po nawawala yung malunggay. Kasi masarap po kasi mostly po sa mga santo, lalo't mga Bicolana, naglalagay po kami ng malunggay. Yan. Yan. Tama-tama meron po akong malunggay. Ito naman, ang haba po ng buhay po nitong santol na to. 3 months to 4 months, maluluto pwede mo pa siyang lutuin. Kasi, ito po ay prutas na naluto siya sa asin. Kaya kung maaari, kung gusto ko ninyo ito magluto, pipigain nyo po ulit siya, gaganyanin nyo siya. And, hugasan nyo po sa tubig. Kahit po mga 1 beses lang muna. And then pag nagluto po kayo nito, wag po muna kayo mag-aasin. Yeah. Ang first move, wag na muna kayo mag-aasin. Kasi maaaring yung alat niya, hindi nyo pa natanggal, nahugasan ng maayos and napiga. Ganyan, pipigain nyo po siya sa tubig, sa sausawan nyo, para mawala po yung alat. Pero pagka alam niyo na hindi kayo satisfied, na hindi natanggal yung alat niya, ang gawin nyo lang po lagyan nyo sa kawali, lagyan nyo po ng pangalawang gata, sibuyas, bawang, and meron po kayong taba ng baboy, masarap po yun, ihalo niyo, and syempre, hindi po mawawala yung bagoong at sili, kasi Bicol Express. Ito naman, dahil sa hindi pa naman ako magluluto,
meron po akong katabing Tupperware. Siyempre, yung may takip na to. And, dito, pakahalo ko nito. Siyempre, kahit po ito mag-isang buwan, 3 buwan po sa akin, okay pa siya. Hindi pa po siya masisira. Basta wag nyo lang pong abutin ng 1 year. Yan. Basta ito sa akin, 1 to 3 months. O taas pa siya ng 4 months, okay pa. Kasi binabad po natin sa asin. Yan. Dahil sa hindi naman po natin pinigang maayos, talagang meron pa rin po siyang tubig. Kasi ang importante talaga dito, yung kanyang asim. Still na nandiyan pa rin sa kanya, no? Yan. Kaya lalagyan po natin siya ng asin. And, pag naluto na po yan, kung gusto nyo po magluto po niyan, depende na po yan sa panglasa niyo. Yan. O, diba? Ito po, meron na po tayong ito nga, santol. Gulay na santol. Ito na yung magiging itsura niya. Yung kulay niya is a normal lang na umiitim siya o nagiging kulay brown. It's a normal lang po yan. Parang ano lang din yan parang apple. Diba yung mansanas pagka hindi natin binalatan at hindi natin binabad sa asin, nagiging ganito rin siya. Pero itong santol is a normal na po talaga ito na magiging ganyan ang kulay niya. Pwede rin po niyo itong ipang negosyo na kung marami po kayo na bunga ng santol po dyan, gawin nyo po ito, ibenta nyo po sa mga kapitbahay po ninyo o kayo mismo ang magluto, ibenta nyo po yan, gawin nyo po ano yan, pang business is okay lang din. Pero ito sa amin, dahil nga kasi ako yung gumawa, para lang dito muna to sa bahay. And then later on, pagka dumami na yung ating income, nagkaroon na po ako ng sariling kapital, magluluto po ulit ako, magbabalik tinda pa rin po ako sa aking negosyo. And for now, pasensya na kayo, kung hindi nyo man po ako naririnig na masyado. Yan. Hello po guys. Yan. Pasensya na po guys kung hindi nyo po ako naririnig dahil wala po akong microphone. Wala pa po ako, hindi pa po ako nakakapag-provide. Hayaan nyo po pag ako kumita dito sa aking YouTube channel o kung dito man po sa aking Facebook, please naman po sana supportahan nyo naman ang aking Facebook o ang aking YouTube channel. Sa YouTube channel, meron na po kong 3,000 subscribers, 3,400 plus, and dito po sa YouTube, hindi pa po ako sure kung mag-click kasi ano pa lang nag-uumpisa-umpisa pa lang ako. And then also, tinatry ko na rin po yung TikTok. Siyempre, dito sa pamamagitan ng ating social media, ibabahagi po natin yung ating kaalaman. Ito, dahil po sa meron na po tayong santol, ilalagay ko po siya sa frigidaire. Ang iba po kasi, kahit po wala po sa ref, basta may asin, it's okay lang. Ilagay nyo po sa malinis na lalagyan, i-keep nyo po sa frigidaire, mas better. Para naman at least hindi kayo mag-isip na baka hindi na pwede. Yan. Eto, marami na rin to. Dahil sa dami po nito, pwede ko po itong gawing 2 luto. Siyempre dahil eto rin po kasi matakaw din po ito sa gata. Yan ang totoo. Matakaw. Kung ito po ay uubusin ko, 2 nyog na malaki, kakainin po nito. And very special na kayo ay may pagkain na hindi nyo akalain. Akala nyo po ay isang prutas lang na kakainin nyo lang na prutas, pero pwede rin palang maging gulay. O, diba? Yan po ang kaibahan po ng isang mga Bicolana. Yan. And then also, syempre take notes ko po sa inyo. Lalo na po yung may mga bata, kung kakain po sila ng santol, kung pwede maaari lang bantayan nyo po ang mga bata. Lalo, eto pong buto ng santol ay hindi po ito dapat lunukin. Dahil ito po ay santol, takaw, lunok po ito, takaw, lunok. Kaya dapat po maging maingat po tayo sa ating mga anak kung sakali po silang kumakain ng santol. Maaaring ma-choke po sila, mabaliukan, problema din po natin yan. Pero mas better pag may kumakain santol yung mga bata. Lagi pong may matanda po sa katabi niya. Para at least mabantayan ang buto ng santol ay hindi po talaga nilulunok. Ayan. Yan po yung ko po sa inyo. Thank you so much sa panonood niyo po sa akin. And sa susunod, mamaya magluluto naman po ako
ng tilapia kung paano po magkaroon ang ating tilapia na may santol kasi masarap din yan. Kaya ito po, may tira po akong santol para po ito sa aking isda na tilapia. And mamayang hapon magluluto po tayo. Hintayin nyo po ang pangalawang episodes ng aking pagluto. Ito ay part 1 lang. So, hanggang kailan tayo, kung hanggang kailan part ang ating episode gagawin ko. Ito po ay part 1. Thank you so much and God bless po sa inyong lahat.